Saleh? Nagsimula ang movie kung saan ay ikinukwento ni T.S. na lumaki sila sa paniniwala ng kanyang ama tungkol sa impyerno, at mahigpit silang pinaaalalahanan nito na matakot silang gumawa ng mga kasalanan, upang hindi sila maparusahan sa impyerno, at pagkatapos ay makikita natin na dumalaw ang kanilang buong pamilya sa isang namatay nilang kapitbahay. Pinagtatalunan ng magkakapatid kung nasa langit o impyerno na ba ang kaluluwa ng namatay na iyon. Ilang sandali ay biglang nakarinig si T.S. na may humihingi ng tulong na tila nagmumula ang boses sa kailaliman ng lupa, kaya't hinanap niya sa kwarto ng bahay na iyon ang babaeng humihingi ng tulong. Pagkatapos ay nakita niya ang isang babaeng umiiyak habang nakakadena ito sa isang kwarto. Biglang lumingon ito sa kanya kaya't agad siyang nagtatakbo sa sala at sinabing pinaparusahan ang patay na iyon sa impyerno. Kinabukasan ay makikita natin na nagtuturo tungkol sa mga kaparusahan sa impyerno ang kanilang ama na si Zekir dahil isa itong religious leader sa kanilang nayon. At makikita din natin dito ang apat na magkakapatid, at pagka-uwi ay iniwan silang apat ng kanilang mga magulang dahil may pupuntahan itong magpapadasal, at nang mawalan ng kuryente ay tinakot nila Saleh, Fadyar at Aziza si Tiyas. Pinagtawanan siya at sinabi ng mga ito na hindi naman totoo ang nakikita niyang mga kaluluwang pinaparusahan sa impyerno, kaya't nang dahil dito ay nag-iiyak si Tiyas. Pagkalipas ng 10 taon ay makikita natin na nagluluto ang kanilang ina na si Rika. Pagkatapos ay ipinakita ni Tias ang kanyang itinagong bagsak na test paper sa kanyang ina. Humingi siya ng sorry sa ina at sinabing ginawa ko na po ang lahat pero hindi ko po kaya talaga. Ang mahalaga ay naging tapat ka at hindi ka nangopya. Hindi po ako nangopya kasi natatakot po akong mapunta sa impyerno. Pagkatapos ay dumating si Saleh galing mula sa Jakarta kaya tuwang-tuwa sila na sinalubong nilang lahat ito, at habang kumakain ay binigyan ni Saleh ng bagong cellphone ang kanyang ama at ng bagong scarf ang kanyang ina. Binigyan din niya ng isang math book si Tias, ngunit inayawan ni Aziza ang ibinigay niyang stuffed toy dahil rubber band ang gusto nito dahil siya lang ang wala sa kanilang magkakaklase. Pagkatapos ay biglang nalaglag ang itinatagong bagsak na test paper ni Tias, kaya't nang makita ito ng kanyang ama ay pinarusahan siya nito at pinagpapalo ang kanyang kamay. Ilang sandali ay biglang may tumawag sa telepono, kaya't laking gulat ni Tias nang marinig niya na namatay na ang kaklase ni Aziza dahil binawi nito ang sarili nitong buhay. At makikitang napasilip din sa pinto si Aziza nang marinig na patay na ang kanyang kaklase. At sa kwarto ay sinabi ni Aziza kay Saleh na kakanta siya ng alas 8 ng gabing iyon sa kabilang nayon ngunit ayaw naman siyang payagan ng kanilang ama. Pagkatapos ay pumasok si Tias at sinabi niya kay Aziza na kasalanan ng kaklase mo na bawiin ang kanyang sariling buhay. Sinabi ni Aziza na bakit ako sinisisi mo, kasalanan ko ba yun, at pagkatapos ay nilayasan siya nito, at sa labas ay nagpaalam na sa kanila sila Zekir dahil pupunta ang mga ito sa namatay na kaklase ni Aziza. Sinabi ni Saleh na ako na po ang bahala sa aking mga kapatid. Pagkaalis nila Zekir ay sinabi ni Saleh na gumayak na kayong lahat para hindi tayo malate. Nagtaka sila Tias kung saan sila pupunta dahil hindi naman alam ito ng kanilang mga magulang, kaya't sinabi ni Saleh na pupunta tayo sa kabilang nayon upang makakanta si Aziza at tatawid tayo ng ilog nang di tayo malate. Sinabi ni Tias na hindi siya makakasama dahil may exam siya at ayaw niyang bumagsak upang di siya maparusahan ng kanilang ama. Sinabi sa kanya ni Fadyar na bakit kapag bumagsak ka ba mapupunta ka na sa impyerno, huwag kang exaggerated at huwag kang tumulad sa ama natin. At pagkatapos ay pinilit siya ng tatlo na sumama at gumayak na sila, at habang nasa daan ay nakasalubong nila ang dalawang matandang kasamahan ng kanilang ama. Sinabi nila sa isang matanda na may katarate na tatawid sila ng ilog, ngunit pinigilan sila nito dahil malapit ng umulan at napakadelikado sa ilog na iyon, at nang malaman nito na mga anak sila ni Zekir ay hinanap nito si Saleh, at nakakapagtaka na agad nang nagpaalam si Saleh na tila may ginawa siyang kakaiba sa matanda, kaya't nagtaka din si Tias at Fadyar kung bakit hinahanap si Saleh ng matandang iyon, at habang papalapit na sila sa ilog ay biglang umulan na ng malakas. Sinabi ni Saleh na hindi na tayo makakaabot kung dadaan tayo ng tulay kaya sa ilog na lang tayo tumawid, napakadelikado kuya dahil tumataas na ang tubig.
Kaya nga bilisan nyo hanggat hindi pa tumataas, basta magtiwala lang kayo sa akin at ako ang bahala sa inyo. Ayaw na ni Tias ngunit sinabi ni Fadyar na basta sundin na lang natin si kuya. Samantala habang nagdarasal sila Zakir ay biglang nawalan ng kuryente kaya't nagsindi sila ng mga kandila, at sa ilog ay patuloy na binabagtas ng magkakapatid ang mga batuhang dinadaanan sa gitna ng malakas na agos ng tubig at malakas na pag-ulan. Samantala sa burol ay laking gulat ni Rika nang biglang lumingon sa kanya ang patay at naalala niya ang kanilang mga anak, at sa ilog ay makikitang biglang tinangay ng isang malakas na bugso ng tubig ang magkakapatid, kaya't nahulog sila sa talon at tumama ang mga ulo nila sa mga bato at dahil dito ay nalunod silang lahat. Samantala pagka-uwi sa bahay ay hinanap nila Zakir at Rika ang kanilang mga anak, at pagpasok ni Rika sa isang kwarto ay nakita niya na nakatalikod si Aziza, at laking gulat niya nang biglang humarap ito sa kanya at nagmukha na itong isang demonyo ngunit bigla din itong nawala. Ilang sandali ay biglang may dumating na mga tao at sinabi ng mga ito kila Zakir na nakita namin ang inyong mga anak malapit sa ilog, at sinabi din ng mga tao doon na tumawid sila ng ilog kaya't tinangay sila ng malakas na tubig at may nakakita din ng bag na ito. Kinabukasan ay nag-umpisa ng hanapin ng rescue team at nila Zakir ang nalunod na magkakapatid sa ilog, at kinagabihan ay unang natagpuan ni Zakir ang anak niyang si Saleh, ngunit habang umiiyak ang ama nito sa ilog ay makikitang nagising na lang si Saleh sa isang lugar na tila isang impyerno. Pagkaahon niya sa hukay ay naririnig niya ang mga kaluluwang nag-iiyakan, nahihirapan at mga pinaparusahan, at pagkatapos ay bigla siyang ikinadena ng isang demonyong nakahud, at pagkatapos ay nakita niya na binuhusan ng demonyo ng nagbabagang asupre ang isang lalaki. Ilang sandali ay kinuha siya ng demonyo at pinutol nito ng ilang ulit ang kanyang dila. Pagkatapos ay ipinakita ang isang nakaraan kung saan ay tinanong siya ng kanyang ina kung nakapagdasal na ba siya, ngunit sinagot-sagot niya ang kanyang ina at sinabi niya dito na huwag kang maingay dahil naglalaro ako ng games. Samantala sa ilog ay nakita na ni Zakir si Fadyar, at pagkatapos ay inuwi na nila ang katawan ng dalawang magkapatid sa kanilang bahay upang maiburol, at sa impyerno matapos iupo ng demonyo si Fadyar ay tinusok nito ang kanyang dalawang mga mata, at nang makita siya ni Saleh ay pinakawalan siya nito, ngunit si Saleh naman ang tinusukan sa mukha ng nagbabagang bakal, at ipinakita ang isang nakaraan kung saan ay sinabi ni Saleh kay Fadyar na ililibre niya ito sa isang spa na may extra service at maraming magagandang mga babae, at sa kwarto ay nakita ni Rika ang isang gamot na pampagana at iba't ibang mga babae na kasama ni Fadyar sa mga picture. Samantala sa impyerno ay inihagis ng demonyo ang magkapatid sa dagat ng apoy, at kahit na gumagaling sila ay patuloy pa din silang pinarurusahan ng paulit-ulit ng mga demonyo. Samantala ay dumating ang ilang mga tao sa bahay nila Zakir at ipinaalam ng mga ito na nakita nila ang isa sa mga anak nila at sa kabutihang palad ay buhay ito, kaya't isinugod nila si Tias sa ospital, at pagkarating nila sa ospital ay sinabi ng doktor na kritikal pa din ang kalagayan ni Tias. At sa impyerno ay nakita ni Tias ang mga taong pinahihirapan ng mga demonyo kaya't mga nagmamakaawa at nagsisigawan ang mga ito nang dahil sa sakit, at sa bahay ay nakita ni Zakir ang libro ni Tias na may nakasulat na malupit ang ama ko sa akin dahil alam niya malakas ako, at ipinakita ang isang nakaraan kung saan ay sinabi Zakir na huwag matatakot si Tias sa mga multo, at kay Ala lang siya dapat matakot, at sa kasalukuyan ay sinabi ng matandang may katarate kay Zakir na niloko pala siya ni Saleh, pinasali siya nito sa isang insurance upang makakuha siya ng discount sa pagpapaopera ng kanyang mga mata, ngunit pagkakuha ng pera ay di na nagpakita ito sa kanya, at ito pala ang dahilan kung bakit umiiwas si Saleh sa matanda nung magkasalubong sila sa daan. Sinabi din ng asawa ng matanda na nagpadala na sila ng milyon kay Saleh, at marami pa itong naging mga biktima, at sa kwarto ay nakita niya ang mga papel ng matanda sa nakuhang bag ni Saleh sa ilog. At ito pala ang mga pera na binibigay ni Saleh sa kanyang ina at sa mga bata, at ito din ang dahilan kung bakit umalis ito sa kanilang nayon upang pagtaguan niya ang lahat ng mga niloko niya, at sa kasalukuyan ay nakita ni Zakir si Aziza sa ilog, at pagkatapos ay inuwi na niya ito sa kanilang bahay upang maiburol, at siya pala ang dahilan kung bakit binawi ng kanyang kaklase ang sarili nitong buhay, dahil siniraan at kinuha niya ang rubber band nito. At sa impyerno ay pilit na inaalis ni Aziza ang rubber band sa kanyang kamay, at nakikita din nila ni Tias na paulit-ulit na itinatali ng kanyang kaklase ang sarili nitong leeg, at lumalabas na parusa ito dahil sa pagbawi ng kanyang kaklase sa sarili nitong buhay. Kinuha ng demonyo si Aziza at pagkatapos ay hinila nito ang kanyang dila at ipinako, pagkatapos ay nilagarin ng demonyo ang kanyang mga kamay hanggang sa maputol.
Makaraan ng ilang araw ay inilibing na nila ang tatlo, at ipinakitang walang katapusang pinahihirapan ang mga ito sa impyerno. Pagkatapos ay sinabi ni Tias na tama ang kanyang ama sa sinabi nito na ang ating mga makamundong kasalanan ay ang magpaparusa sa atin sa impyerno, at nang tanggalin niya ang hood ng mga demonyong nagpaparusa sa kanyang mga kapatid ay lumalabas na ito din pala ang mga kapatid niya. Pagkatapos ay sinabi ng kanyang sarili na hindi dito ang lugar mo, at ipinakita ang isang nakaraan kung saan ay sinabi niya sa kanyang ina na totoo po bang mapupunta sa impyerno ang mga taong tanga. Ang mga tangang tao ay hindi yung mga bumabagsak sa kanilang klase, kundi ito yung mga taong ginagamit ang kanilang mga talino sa masasamang mga bagay. Pagkatapos ay ipinakita na nagbibigay ng pagkain si Tias sa mga pulubi, at nagpapakain din siya ng mga pusang gala. Habang nagpapaalam siya sa kanyang mga kapatid ay sinabi niya na ito ang mga nakita ko nang malapit na akong mamatay, at naramdaman ko ang mga paulit-ulit na sakit at walang awang mga pagpaparusa ng dahil sa ating mga maling gawain, at pagkatapos ay nagising na siya sa ospital, at sa huli ay ipinakitang sama-sama nilang ipinagdarasal sila Saleh Fadyar at Aziza. At dito na po nagtatapos ang ating movie. Mag-subscribe ka na po Lods para sa magagandang mga movie na katulad nito. Maraming salamat po sa iyong panunood at pagsuporta. Ingat po palagi Lods. God bless.